Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hello mga kapalalang! Welcome back to my channel! So yun na nga mga kapalalang, another day, another video na naman tayo. So tulad na sinabi ko, sisipagan ko lang mag-upload ngayon kay YouTube dahil pinasahod niya tayo this month! Yung video na yan mga kapalalang, ganap yan nung birthday ng panganay ko. Lumabas kami kasi tinanong ko yung panganay ko kung ano yung gusto niya. Sinabi niya nakakain na lang sa labas kasi ayaw daw niyang maghugas ng mga plato. Kaya okay lang naman sa akin na ganon kasi pabor din para hindi ako mapagod. So ayun na nga, nag-decide kaming kumain sa labas sa Fields Avenue sa May Angeles. Pangalan ng restaurant, Yesan Korean Restaurant. Kasi na-miss namin kumain ng samgyeopsal. Well, actually hindi naman talaga ako mahilig sa samgyeopsal pero ewan ko ba kung bakit na-miss ko. Hindi na kami invite dyan mga kapalalang kasi wala rin naman kaming budget dahil kagagaling nga ng Pasko, New Year, and then January 5, nag-birthday yung panganay ko. So, ang in-invite na lang namin yung hipag ko and then yung anak niya. So, kami-kami lang yung nag-celebrate ng birthday ng anak ko. Sa mga oras na yan mga kapalalang, nakapila na kami. Kasi nang dumating kami dyan, sobrang haba ng pila. As in, wala na kasing bakante sa loob ng restaurant. Up and down yan siya mga kapalalang pero punuan. So, nagantay pa kami may matapos na mga makain bago makapasok. So, mga ilang minutes pa kaming nag-antay. Siguro mga 15 minutes kasi pang-anim yata kami na table. Sa wakas, ayan, nakapasok na rin kami sa loob. At habang nag-take kami ng order, nag-aantay kami sa mga order namin. So, ayan muna yung ginagawa ng bunso ko. Pinagapang-gapang muna namin hanggat hindi pa madumi yung table. Ang budget ko lang talaga dyan mga kapalalang, yung may spend namin sa birthday na yan is 2,000. Kasi yun lang talaga yung perang meron kami. At saka pinaglaanan talaga namin yun kasi mag-birthday talaga siya. Tinabi-tabi talaga yun. Bilang isang nanay, lalo na't hindi ko naranasan ng kabataan kung magkaroon ng birthday. Gusto kong iparana sa mga anak ko kung paano yung celebration ng birthday nila kahit na matanda na sila. At saka kahit hindi bongga yung handa ng birthday ng mga anak ko, gagawan ko talaga ng paraan yan. At tulad ng sinabi ko sa previous vlog ko, pinag-iipunan talaga yan. Malayo pa lang naka-reserve na yan para sa birthday nila. Kasi ayaw kasi dumating yung point or dumating yung araw ng birthday nila tapos walang-wala kami. Hindi ko kasi alam kung saan ako manghihirap. At saka nakakahiyang mangutang mga kapalalang para ihanda lang sa birthday. Kasi anong iisipin ng mga intangan mo? Nangutang ka para ihanda at ipakain sa mga tao. Tapos ang ending ikaw yung mga konsumisyon, paano bayaran? Diba? Mas maganda na yung mangutang ka tapos i-budget mo yung pinangutang mo sa pangkain mo. At least diba, ikaw rin yung nakinabang sa inutang mo. Hindi yung ibang tao. I'm not saying na hindi tayo magkakain sa mga tao sa tuwing nagbe-birthday yung mga anak natin. But kung alam mo sa sarili mo nagipit ka, kayo-kayo na lang yung maghanda. As in, kayo-kayo na lang yung kumakain, kayo-kayo na lang muna. Pero pag alam mo sa sarili mong nakaluwang-luwang ka, walang masamang mag-share. I-share mo sa ibang tao kasi alam mo sa sarili mo nakakaangat ka. I mean, marami kang naipon, marami kang budget para dyan. Ma-share ko lang mga kapalalang no, nung nag-first birthday yung pangatlo kong anak, may pera kaming natabi noon na worth of 18,000. So, nag-decide kami ng partner ko. Instead na mag-celebrate kami dito sa bahay namin, minabuti na lang namin umuwi sa province para makapasyal. So, ginamit namin yung 18,000 pang transportation pa uwi, pabalik. Kaya nakaipon kami ng ganyang kalaki mga kapalalang kasi balak namin magpabinyag sa anak naming pangatlo. Sabay na rin yung birthday niya. And then, maghahanda kami dito sa bahay. Pero hindi natuloy yan mga kapalalang dahil nga nag-decide akong umuwi na lang kami sa province para makita yung panganay kong anak. Dahil yung panganay ko kasi nasa mom ko, sa mama. Nag-decide ako gamitin na lang namin yung pera para makita siya. Ang tagal din na kasi na panahon na hindi kami nauwi ng province namin. At finally, this time mga kapalalang, nandito na yung panganay ko sa amin at nagse-celebrate na kami ng birthday na kasama siya. So, siya yung may birthday ngayon. Happy 13th birthday, Ate Glycen. I hope lumaki kang masipag, malawak yung pag-unawa, at higit sa lahat ay maging matulog hindi lang sa mga kapatid mo, pati sa kapwa. So, ayan na nga mga kapalalang. Hanggang dito na muna aking video. Thank you for watching this video. I hope nagugustuhan nyo. And please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye!